nagsalita na ang pangalawang Pangulo sa naging pahayag ni First Lady Lisa Marcos doon sa sinasabi niyang masama ang loob at galit. Bad trip siya kay Vice President. Hindi naman bad trip. Hindi, bad shot. Sorry. Bad shot. Parang bad trip ka. Paminsan partner. Nagkakamali. Tao lang. Oo. Tao lang po. Iba talaga pag-live. Hindi kasi partner, yung mga panahon natin, ang tawag talaga bad trip ka naman. Hindi bad shot. Oo nga, gano'n ba din? Mas social kasi yung bad shot. Sa atin, bad trip ka eh. Oo. Pag bad shot, mas social. alta presyon. Alta sosyedad. Diba? Okay na? Okay na? Alta presyon. Tumataas ang presyon. Bad shot o sa billiard yon, sabi ni ano. Social, sabi ni Univerd. Pag bad shot. So, pag bad trip, ano to, salitang kanto. Bad trip. Bad trip ka naman, Vice. Pero di ba si Vice President? Sanay sa ano, yung dating niya, pang kanto. Kala ko panununtok. So, masarap. So, ayan. Eto na, pakinggan nga natin. So, eto, mga kasama, ang naging statement ng pangalawang Pangulo doon sa naging pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos sa interview sa kanya ni Katunying. Pakinggan po natin. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang. Yun ang tapos na ba yun? Statement niya. Nagsyukran na ba? Wala pa. Hindi pa tapos. Nagsyukran siya. Syukran. Hindi pa? Ang bilis naman. Nagsyukran siya. Ayan na sabi ni Univert. Yun lang. May mga bato. Mahaba-haba. So anyway. Parang reels lang yung kinuha nyo. Kaya nga Well, anyway, ganito yan, part. Anyway, napanood ka naman Tugon. yan. Syukran. Okay. Kasi syempre, ang ending lagi ni VP is syukran eh. Kaya parang hindi ko pa nagdinig eh. Ang syukran, ano bang salita par? Parang... Partner, ikaw dapat may alam nun. Syukran. Teka lang, research natin. Kasi baka sila feel, baka alam, sila feel. Oo. Aha. Hindi, kasi parang sa ano yan partner. Natidinig ko yan, partner, nung pumunta ako sa sa Abu Dhabi. Abu Dhabi, kaya nga eh. Yeah. Teka lang. Thanks. Okay. Syukran. Thank you. Thank you. Syukran. So, Filipino, syukran. So, may salita palang syukran sa Filipino. Hindi. Hindi. Tingin ko gamit lang niya because nasa Mindanao siya. Filipino, syukran. English, thank you. Oo. Syukran, Tagalog. Hindi, Arabic to partner eh. Syukran. Siguro sa Muslim. Muslim. Sa ating mga, di ba? May mga marami tayong mga kababayan na Muslim. Okay. Muslim. So, ang una niyan partner ganito. Kung papansinin mo, sabi ko nga doon sa vlog ko na to, official statement na naman. Okay. 'Di ba? Mga ka-UB, syempre, ako kasi hangga't maaari, syempre leader ka. Mas gusto ko sana na press con. Oo. Kasi lahat ng tanong doon, lahat ng question, pwede ipukol sa iyo. Oo. 'Di ba? Parang
no holds barred, partner. 'Di ba? Kung ano man yung issue sa'yo, pwede mong sagutin. Ang nakikita ko kasi kay VP Sara, parang laging may wall. 'Di ba? Na bakit kailangan may wall? Kapag ka ba tinanong ka, press con, maramihan tanong, Oo. may mabubunyag ba sa kagalingan niya, sa kahinaan niya, sa kabaitan niya, sa kayabangan niya? Kasi di natin makikita, partner, kasi lagi ito scripted. Oo. So, well, anyway, doon na tayo masasanay siguro sa kanya. Ang problema, syempre, pag iniisip natin, paano kung naging president siya, tapos pupunta siya sa ibang bansa, tapos may mga magtatanong ng mga foreign correspondents, mga foreign reporters, at yung ginagawa dati. Ito lang nakaraan, yung kay Pangulo. Oo. Siguro, pag presidente, iba na yung magiging niya, partner. Sanayin niya na sarili iba niya. Iba na yung magiging style niya. Kasi ayaw talagang kailangan niyang to. Pero dapat well-versed na siya sa issue, partner. Hindi lang sa ROTC. Diba? Na bakit? Puro ROTC lang ba binabanggit niya? Partner, yun lang yung nadidinig natin na pinupush niya talaga when it comes to education. Hindi, marami naman. Even yung tungkol sa ibabalik uli sa dati yung yun, dapat pag-aralan niya, partner. Alam mo, ng klase. Nung dati na hindi ito ginawa, yung opening ng klase. Yung kala ko, yung K-12. Hindi, Sa akin partner. yung K-12 nang magbaguhin kasi pang na yun pang international standards yung K-12, di ba? Okay, partner, kasi ganito, ang sabi niya, hindi, Sakop na yung galit or yung sama ng loob ni First Lady, hindi iyon parte ng kanyang mandato. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato. Ibig sabihin, para bang kung makikipag-usap ako sa kanya, hindi ko yun obligasyon to talk to her. Diba? Kasi hindi yan kasama ng trabaho ko. I-analyze ko doon kasi ito, partner, may ginawa akong vlog dito pero iba yung pag-a-analyze na gagawin ko. Isipin nyo ganito, ha? May sama ng loob kasi inamin niya may sama ng loob. Kasi sabi, bilang tao, parang tanggap niya na may sama ng loob. Si First Lady. Si unang ginang. So, tandaan natin, partner, ibig sabihin, ni-recognize niya na yung tao may sama ng loob. Okay. Okay? Ni-recognize niya na yung sama ng loob galing doon sa sinabi ng tatay niya. Kasi yun lang naman yung issue ni ni First Lady Correct. Nung tinawag na bangag yung asawa niya, ni Pangulo. At nakita niya na tumawa. Nag-smile ba? Smile o tawa talaga? Di ba? Natawa at tumawa na masakit para sa kanya. Di ba? Na ikaw, bilang asawa. Ikaw, sabi nga niya, pinoproteksyonan ka ng asawa ko tapos ganon ang mangyayari. Hindi pa nga niya nabanggit dito, mga kayubihan, hindi ko na matandaan kung binanggit niya ba about the resignation. Yung pagtawag na resignation, parang hindi Wala partner. It's more on na pagtawag ng bangag. Okay, so, kung yun yung issue, at sinabi niyang bilang tao, nararamdaman niya or parang recognize niya yung sama ng loob, so ibig sabihin may pinagmulan. Diba? Pero anong sabi ni VP Sara? Hindi niya mandato ito, yung sama ng loob or inis ni First Lady, hindi mandato ito. Ibig sabihin, since kung masama man ang loob mo, wa ako pake. Okay. No? Wala akong pakialam sa sama ng loob mo o sa inis mo kasi hindi ito parte ng obligasyon ko. Partner, sabi nga natin, total nagsalita na siya bilang tao. Bakit hindi na lang natin tignan yung pagiging bilang tao mo? Diba? Bilang kung tao, may nasaktan ka. May nasaktan Oo. Parang gano'n, no? Oo, diba? May nasaktan. Kung may nasaktan ang pamilya mo, hindi mo naman din pinigilan na masaktan ng pamilya mo ang asawa nitong babaeng to. Ni First Lady. Ikaw bilang tao, ano ang gagawin mo? Ibig ba sabihin lahat ng kilos mo dapat nakalista sa libro? Kausapin ko to? Ay, hindi ko yan kakausapin. It's not part of my job. Ito, magsasorry ko. Hindi ako magsasorry dyan. It's not part of my job. Pero may binabanggit siya, partner, di ba? May binabanggit siya doon. Hindi nga parte ng kanyang mandato, di ba, partner? Pero, yung
sentimiento, 'di ba? Na tama ba sabihin ko, patulan niya yung sentimiento, yung hinanakit ng unang ginang sa kanya. Pero sabi pa niya, pwede ito parang ganun 'di ba? Sa na pag-usapan ito between, 'di ba? Siya at ng pangulo. Kung ano man ang mayroon sila ngayong sama ng loob pati ng unang ginang. Kasi marami pa daw ang dapat unahin. 'Di ba? Ang marami pang dapat pagtuunan ng pansin, lalo't higit yung mga problema ng ating bansa na mayroon tayo. Yung taas, binabanggit siya doon. Yung pagtaas sa presyo ng bilihin. Ano pa ba yung mga binabanggit niya? Pero hindi niya binanggit yung issue ng West Philippine Sea. At hindi niya binanggit ang problema sa edukasyon. Okay? Sabi mo kanina, mag-uusap sila. Okay, doon tayo. Kasi pag-usapan natin yan. Kasi, well, is it good for you? Na mag-uusap sila, personal? Para sa akin, partner, yes. For me, no. Bakit? Partner, hindi naman si PBBM ang masama loob eh. Si First Lady eh. Ba't ko kakausapin yung taong hindi naman masama ang loob sa akin? Kanino ba ako dapat makipag-usap na maayos? Hindi naman sinasabi na pag-uusap nyo dapat i-publicize nyo or i-televise nyo. Hindi naman eh. Diba? All you have to do is talk. Anong problema? Diba? Madam Lisa, sa akin lang, partner being a DepEd secretary, partner, you should be a role model to the children. Pag nakita ka ng mga bata, ay mama, tulong. Parang ganun. Bakit si DepEd secretary, siya yung secretary ng education? Yan ba yung dapat na ituro sa amin na kapag may sama ng loob? Si A, ay hindi ko siya kakausapin, ang kakausapin ko na lang si B para pag-usapan. Is that correct? Hindi mo tinatarget, hindi mo dinidiretso para masolusyonan kung may problema. Kung walang problema para sa'yo, di confront mo, you talk to that person. Kasi yung tao na yun na nagsabi na masama yung loob. Diba nasaktan eh. Pero tama lang ba, partner, na malaman ng publiko yung kanilang sama ng loob sa isa't isa? Di ba bilang isang mga matataas na opisyal, ang pinag-uusapan rito ay ang kapakanan ng taong bayan. Gaya ng binabanggit nga ni BP Sara. Ang dami nating problema na dapat yun ang uuna. Okay, but sige, wag tayong lumihis kasi yung paglipat niya ng issue, PR yan. Okay. PR yan. Kasi kung papansin niyo yung mga kayubi, ang problema, halimbawa ang problema A. Ang ginawa ni Pipi Sara, para hindi pag-usapan si A, lumipat sa C. Dinivert niya. Dinivert. Yung issue. So ngayon, yung mga tao, dahil pangmasa yung tinalunan mong issue, pangmasa, ay oo nga, doon na lang ako kay C. When in fact, itong si A, hindi mo sinosolve. Tinalun mo binanggit naman niya, partner Pag-uusapan natin Nino. ito. Pwede naman pag-usapan ito. Nino. Personal with the first family. No. Hindi yan ang word niya. With PBBM, personal. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Sila lang. Siyempre, alam naman niya, partner, may tampo sa kanya si First Lady. That's the hindi point. naman po pwedeng dumiretso. Baka siguro, medyo naiilang din siya. Kaya, ang close sa kanya, si PBBM. Kasi yun naman ang partner niya, partner. Di ba? That's not the way I see it, partner. Oo. Kung may problema si A, yun ang may sama ng loob. Okay. Yun ang kausapin. Partner, ikaw, masama ka ng loob sa akin. Oo. Tapos kausapin ko si Boss Rico. Oo. Tama ba? Pero dahil magkasama tayo sa programa, siguro hindi ako maiilang na. Pero kami lang mag-usap lang. Kami na lang personal. Tama ba? Well, hindi din. Di sana ang sinabi niya ganito. Kausapin ko na lang po muna si PBBM para maayos ang lahat. Mas maganda yun. Kaysa pag-uusapan na lang namin ni PBBM. Total, hindi ko naman mandato ang sama ng loob mo. Aber. Read between the lines. Okay. Partner, the way I see it, sorry, yung iba mga VP dito, sorry po hindi siya sensitive. Hindi siya nagpakita ng pagiging sensitive doon sa taong nasaktan. Nandun yung pride niya. May pride si VP Sara. Okay.
So, the way I see it, hindi yun pang role model para sa mga bata na ikaw ang tinitangala dahil ikaw ang sekretary ng DepEd. Mahihirap i-explain ng teacher yan. Bakit ka na si VP Sara? Ayaw ko mausap doon sa taong may concern. So, ikaw sa bata, oy, wag ko mo kausapin yan, doon ka kumausap sa kabila. Kutal, hindi mo obligasyon kausapin yan eh. No. Tama ba? That's wrong. Okay? Now, sabi mo, di ba, sabi mo ngayon, pumasok ngayon sa ibang issue. Dami niyang binanggit na problema, partner. Dami! Yeah, yung binabanggit ko nga problema sa inflation. Okay, sige. Pagtaas ng presyo. Una pa lang niyang sentence, partner, this is not my mandate. Hindi ko to mandato. Okay. Okay, sige. Pag-usapan natin ngayon. Sinabi niya, binanggit niya na dapat munang tugunan ang problema sa inflation, sa kakulangan ng pagkain. Hello, wait. Wait, VP Sara. Wow. Okay. Come on, Sige. wait. Wait. Is that your mandate? Hindi mo yung mandato. Binabanggit lang naman niya. Still, huwag ka magkomento. Bakit? Yun ang panuntunan yung magkapatid. Na yung tungkol sa West Philippine Sea, wala kang obligasyong magkomento or mag-talk. To give any opinion. So with this, just do not open your mouth or your lips about these issues dahil hindi mo yan mandato. We're talking about mandate. Huwag mo simulan. Okay. Huwag mo simulan ng tungkol sa mandato. Kasi, ibabalik ko sa'yo yan. Inflation, di mo yung mandate. Neda yan eh. Well, parang sinasabi lang niya, ang daming mga dapat pwedeng pagtuunan ng pansin. Di ba? Ng taong bayan. So parang ganun yung kanyang mensahe, partner. Wag na nating gagawin pang malaking pag-usapan. Kasi ang dami pang problema na dapat, sige, ito. na dapat tignan ng parang ganun, partner, di ba? Yung message niya doon sa kanyang ibinigay na partner, di ba? Statement kanina sa kanyang, sa YouTube ba yun? So babalik tayo. Kahit na hindi niya mandato, pwede siya salita. Babalik tayo doon. So paano? Wala bang mandato o may mandato? Magsasalita ba siya o hindi siya magsasalita? Okay. So, kung gusto niya about issues na malalaking problema, unahin niya DepEd. That's her mandate. Binanggit niya ba? Hindi. Hindi. Diba? Yung kakulangan tungkol sa textbooks, partner, na mga estudyante, problemang malaki, classroom, may binanggit ba siya? Wala. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.